Hindi naniniwala si Gekko na matatalo siya ni Luffy. Kaya nainis ang bida at sinuntok siya ngunit walang kwenta ang atake dahil pinrotektahan si Gekko ng kanyang clone. Saka pinakilala na ang pangalan ng clone ay Doppelman. Giit ng warlord na alam niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malakas na tauhan. Kaya sa tulong daw ng mga bata niya ay magiging Pirate King siya nang walang ginagawa. Nagsimulang sa pag-atake si Doppelman sa bida habang nagpapahinga lang ang warlord. Sinipa naman ni Luffy ang Shadow, tapos pinagsusuntok niya ito ngunit naging mga maliliit na bola ang Shadow para masalag ang lahat ng mga suntok niya. Tapos naging paniki ang mga ito na pinagkakagat ang bida kaya napatakbo na lang. Kumapit siya sa bakod at muling bumalik sa kinaroroonan ng warlord. Ngunit sumugod muli sa kanya ang mga paniki. Samantala si Usopp ay hinahabol ng mga alagad ni Pirona. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa matamaan siya ng mga ito. Tapos nagkunwari siyang nanghihina ngunit bigla siyang tumira ng asin kaya tinakpan ng mga zombie ang mga bibig. Subalit paminta pala ang bala na ginamit kaya nahatching ang mga ito. Dahilan para magawa ni Usopp na malagyan ng mga asin ang mga bunganga nila kaya natanggal ang mga anino. Umatake pa si Usopp gamit ang Flame Star ngunit hindi tumama. Kaya sumugod ang mga zombie sa kanya, subalit hindi nila alam na tumama ito sa chandelier kaya nahulog ito at nasunog ang lahat ng mga alagad ni Pirona. Saka aatakihin na ni Usopp si Pirona ngunit niligtas ito ni Kumashi. Nakatakbo ang Ghost Princess ngunit nagmadali din ang sniper na habulin ito. Umatake naman si Kumashi sa sniper kaya nasira ang isang poste sa loob ng mansyon. Tapos hindi siya tinigilan habulin ng zombie kaya wasak-wasak ang mga poste na madaanan nito. Dumating si Ors kaya natakot ang iba pang mga zombie. Saka nagpunta ang Giant sa tubig kung saan nagtampisaw siya ng mga paa kaya nalagyan ng tubig ang bakod ng Thriller Bark kung saan naninirahan ang Cerberus. Giit ni Ors na excited na daw siyang maging Pirate King at ang tinig niya ay nakakatakot para sa mga kasamahang zombie. Agad na tumakbo si Sanji patungo kay Nami tapos binigyan ng malakas na sipa ang may hawak dito at saka binuhat niya ang dalaga. Samantala si Ors ay nag-e-exercise dahil balak niyang maligo. Pagtalon niya sa tubig ay nagdulot naman ito ng tsunami sa ilang bahagi ng lugar kaya nagtakbuhan ang mga zombie. Ngunit nalulunod daw si Ors kaya nagmadali siyang bumalik sa pampang. Dumating si Hildan at sinabing kailangan niyang mag-ingat na huwag makainom ng tubig dagat dahil baka ma-purify siya nito. Samantala inatake naman ni Absalom si Sanji dahil sa pagkuha nito kay Nami. Naisip ni Absalom na kay Sanji nanggaling ang shadow mula sa zombie nila dahil in love din daw ito kay Nami. Ngunit habang nagsasalita ang Lion Man ay hindi siya pinapansin ng Cook dahil nakatingin sa mukha ng dalaga. Tapos biglang sinipa ni Sanji si Absalom dahil muntik na nitong mahalikan ng crush niya. Kinabahan ng Lion Man dahil kahit na binigyan daw siya ng kakayahan ni Dr. Hogback ay napatalsik pa rin siya nito. At nang umatake pa siya ay nagawa ni Sanji na mapigilan ng dalawa niyang kamay. Tapos tinamaan na naman ito ng Cook na siyang ikinatakot ng mga zombie na nakakita. Galit na galit si Sanji dahil pinagsamantalahan din nito si Robin sa barko tapos pumasok din si Absalom sa CR habang naliligo si Nami. Kaya tinadtad ng binata ng sipa sa katawan ng Lion Man hanggang sa tumalsik sa pader. Tapos nag-invisible ito kaya hinagis ni Sanji ang mga bola ng asin na bigay ni Usopp. At nang matamaan ito ay agad na pinagsisipa ng Cook hanggang sa labis itong mapinsala. Nag-aapoy sa galit si Sanji dahil sa ninakaw daw ni Absalom ang pangarap. Nagtataka si Absalom dahil ngayon lang daw sila nagkita ng Cook. Pinapatanggal din ni Sanji ang mga bazooka na nasa kamay ng Lion Man dahil baka matamaan daw nito si Nami. Ngunit umatake pa si Absalom kaya sinipa ni Sanji ang kalaban para matanggal ang tinatagong bazooka. Dahil ginawa lang pala niyang invisible ang mga bazooka para magpanggap na meron siyang ibang kapangyarihan bukod sa invisibility. Kwento pa ni Sanji na noong bata pa lang siya ay pangarap niya nang makuha ang invisibility fruit para libre siyang makapasok sa paliguan ng mga babae. Pero dahil nakain na ito ni Absalom ay nasira na daw ang mga pangarap niya. Dahil sa nalaman ay tinawag ng Lion Man si Sanji na isang dakilang manyak kaya sinipa siya ng Cook ng napakalakas. Nagalit si Absalom kaya ipinakita na pinagsama-sama pala ni Dr. Hogback ang katawan ng mga hayop upang maging isa siyang super soldier. Pero sa isang malakas na sipa ay bagsak sa sahig ang Lion Man. Ginamit ni Absalom ang invisibility powers para hindi malaman ni Sanji kung saan siya aatake. Naghahanap ang Cook kung nasaan ang kalaban, ngunit lang tigil nitong inatake ang kanyang katawan habang buhat niya si Nami. At para hindi masaktan ng babae ay tiniis niya ang mga atake. Hanggang sa gumamit na ng kutsilyo si Absalom na itinusok kay Sanji. Kaya unti-unti itong napaluhod at nabitiwan si Nami. Habang nakaluhod ay patuloy pa rin na inaatake ng kalaban si Sanji. Dinukot ng Cook ang kutsilyo at itinapon, saka dahil nalaman kung saan nanggagaling ang atake ay pinagsisipa niya ang direksyon nito kaya labis na nabugbog si Absalom. At sa huli ay isang malakas na sipa kaya bumaon sa pader ang katawan ng Lion Man. Patuloy na pinuputakte ng mga Shadow Bat si Luffy. Hanggang sa mainis na siya at sinapok ang mga ito kaya nagkalat ang mga ito na parang naging ink. Tapos naging si Doppelman na naman ang Shadow.
Aatake muli si Luffy ngunit muli itong nag-transform ng mga paniki, kaya hindi na naman tinigilan ng mga ito ang bida, habang ang Warlord ay nagpapahinga lang. Gumamit siya ng Gomu Gomu no Gatling, ngunit nag-transform ulit ito na si Doppelman. Dahil sa nangyayari ay tila wala na itong katapusan kaya umalis si Luffy. Ngunit bumuelo lang pala ito para tamaan niya ng malakas na sipa si Gekko. Kaya nagalit ang Warlord sa ginawa niya. Samantala hinahabol pa rin ni Usopp ang Ghost Princess. Ngunit si Usopp ay hinahabol pa rin ni Kumashi na nagdadive para mapisa ang takot na sniper. Hanggang sa tumama na naman ito sa isang poste, kaya sinilip ni Usopp ngunit buhay pa pala kaya nagpatuloy sa paghahabulan. Kalaunan ay naisipan ni Usopp na batuhin ito ng pampasabog. At nang makitang tumatalab ito ay tuwang-tuwa siya. Tapos gumawa pa siya ng harang na apoy para hindi siya masundan ng zombie. Pagkatapos ay hinanap niya si Pirona na nakita niyang nakakalipad. At sinabing kapag napatumba niya ang sniper ay saglit na lang nitong tatalunin ng mga kaibigan niya kaya takot na takot si Usopp. Dahil sa ginawa ni Luffy ay galit na galit ang Warlord. Ngunit umatake na naman ang bida patungo sa kanya kaya sinalag ito ni Doppelman tapos pinulaputan pa siya nito. Tapos sa utos ni Gekko ay naging mga paniki ulit ang Shadow. Naisipan ng bida na gumamit ng net para mahuli ang mga ito at sa kanya binalibag sa sahig. Ngunit paulit-ulit lang itong nagiging si Doppelman. Naglakas loob pa rin si Usopp kahit na natatakot na siya. Dahil daw sa imbento niyang sandata ay magagawa niyang manalo, subalit napansin na nawawala ang Ghost Princess. Tapos nakita niya sa likod na napakalaki nito kaya hindi alam ng binata ang gagawin. Tinira niya ito ngunit hindi tumama, saka bumalik sa dating size si Pirona at lumipad-lipad. Hindi ito tinigilan ni Usopp sa pag-atake ngunit hindi tala niya matamaan. Tapos nakalapit si Pirona at pinatago sa mga kamay sa katawan niya. Hinawakan naman ni Pirona ang puso niya at nagbanta na pipisatin ito kaya labis na kaba ang naramdaman ng sniper. Saka naisip niyang dito na siya mamamatay dahil sa kakaibang kakayahan ng kalaban. Ngunit sinabi ni Pirona na wala talaga siyang kakayahan na gawin ito. Nakaligtas man ay labis pa rin ang kaba na naramdaman ni Usopp. Saka pinakita ni Pirona na nakakatagos siya sa lahat ng mga bagay. Muling umatake ang sniper ngunit tumagos lang ang lahat ng bala sa katawan nito. Tapos lumapit sa kanya ang Ghost Princess saka sinabing hindi siya masasaktan ni Usopp kaya halos mabaliw sa takot ang lalaki. Ngunit naisip ng sniper na kung tumatagos lang sa kanya ang kalaban ay hindi rin siya matatamaan nito. Kaya pinakita ni Pirona na kaya niyang magpasabog gamit ang mini hollow. Saka may damapo sa kanyang isa pa na hindi niya matanggal kaya sumabog ang binata. Sinubukang umatake ni Usopp ng Firebird Start ngunit sa likod lang ito sumabog. Saka siya tumakbo dahil wala siyang paraan para matalo ito ngunit napakabilis nitong nahabol ang sniper at nagpunta sa mukha niya kaya hindi nakita ang daan at bumangga siya sa poste. Kumapit pa ang maraming mga mini hollow ni Pirona at sabay-sabay na pinasabog ng Ghost Princess na nagpayanig sa paligid. Tuluyan ang bumagsak ang binata tapos dumating pa si Kumashi kaya lalong nasaktan ng kawawang katawan. Saka pinagsusuntok siya nito ng walang kalaban-laban. Ngunit biglang dumating ang Sniper King na katauhan niya na nagawang mapakain ng asin ng zombie kaya umalis na ang Shadow na nagpapagalaw dito. Pagkatapos ay tumakbo siya, ngunit sinasabi ng kanyang Sniper King na katauhan na kailangan niyang lumaban. Nagpalabas ng mga mini hollows si Pirona, samantala naisip ni Usopp na kanina ay tumatakbo pa sa kanya ang Ghost Princess. Subalit tuluyan na siya nitong pinasabog gamit ang mga mini hollows. Tapos naging giant na naman ang kalaban, kaya naisip ng sniper kung ano kaya ang ginawa ni Pirona habang hinahabol siya ni Kumashi. Nang mapansin niya ang isang lihim na silid, tinutok ni Usopp ang sandata sa silid kaya kinabahan ang Ghost Princess. Ngunit tuluyang inatake ng sniper ang lugar. At nang masira ang pader ay nakita niyang nandoon pala ang pisikal na katawan ni Pirona. Inatake ni Usopp ang katawan nito ngunit nagmintis siya. Kaya sinamantala ni Pirona ang pagkakataon na magpalabas ng malaking hollow na kumagat kay Usopp. Saka na bumalik ang Ghost Princess sa kanyang katawan. Samantala kahit na ano ang gawin ni Luffy ay hindi niya magawang mapinsala ang Doppelman. Si Ors naman ay hinanap ang kanyang korona dahil siya daw ang King of the Pirates. Tapos nag-isip na nais niyang gumamit ng cannon para maging masaya kaya naghanap siya nito. Samantala si Robin ay pinigilan si Jigoro gamit ang powers nito. Ngunit natanggal ito ng zombie kaya napatalsik si Robin. Si Chopper naman ay tinamaan ng sipa ng zombie na si Inop. Umatake si Jigoro ngunit pati ang Dog Penguin ay muntik ng tamaan kaya nag-away ang dalawa. Sinamantala ito ni Chopper para mahawakan ang katawan ni Jigoro. Saka kinuha ni Robin ang asin at sinubukang pakainin ng zombie. Ngunit kahit na babae ay inatake ni Inop si Robin kaya nailigtas nito si Jigoro. Tapos si Chopper naman ay binalibag nito. Kaya naman ang nanalo sa laban ay si Dr. Hogback. Sa paglalakad ni Ors ay napipinsala ang mga naninirahan sa kagubatan. Ngunit nakalimutan niya kung bakit siya naghahanap ng cannon. Tapos naisip niyang ang magiging King of the Pirates ay ang boss niya na si Gekko Moria kaya naglakad na ito pabalik para pagsilbihan ang boss.
Dinala si Usopp ng malaking hollow, saka nagbanta si Pirona na papasabugin na ito. Ngunit nang pinasabog ay nagawa ni Longnose ko na makaligtas dahil hinigop ng impact dahil ang pagsabog. Tapos hindi makaalis si Pirona, nakagagawan pala ni Usopp kanina na inakala ni Pirona na nagmintis na atake. Dumating si Gentleman Hippo para ipaghiganti si Kung Ashi, ngunit gamit ang impact dahil ay natalo niya ito, pero nasaktan din siya sa impact nito sa braso. Pagkatapos ay agad na tumira si Usopp ng napakalaking bala patungo sa Ghost Princess, ngunit nabiyak ito at lumabas ang napakaraming ipis sa loob na gumapang sa katawan ng babae. Kaya naman nagmakaawa na ito sa sniper dahil hindi siya makaalis, tapos nilabas ni Usopp ang 10 tons hammer niya. Kaya takot na takot si Pirona at sinabing sumusuko na daw siya. Pero ginamit pa rin ito ni Usopp sa Ghost Princess ngunit pumutok dahil hangin lang ang laman nito. Sa kabila nito ay nagsanhi pa rin ito ng trauma kay Pirona kaya naman tuluyan na siyang natalo sa laban. Nagtagisan ng lakas sila Zoro at Ryuma kaya nagkaroon ng napakalakas na impact sa paligid na nagsanhi ng pagkasira ng sahig. Tapos tumusok si Ryuma na tumama naman sa itaas ng pinto. Dahil sa nakita ay naisip ni Brook na napakalakas nga nito. Ngunit dahil din pala sa atake ni Zoro ay nahiwa niya ang pader sa likod ng samurai. Napansin ni Brook na halos magkapareho ang lakas ng dalawang mandirigma. Saka nagsimula ang walang tigil na bakbakan ng dalawa gamit ang kanilang mga espada at walang gustong magpatalo. Gamit ang dalawang espada ay nagawa ni Zoro na mapaatras ang samurai zombie. Pagkatapos ay nagsabayan ng dalawang malakas na mandirigma na dahil sa bilis ay nahuli ang epekto nito sa gusali at nagsanhi ito ng pagguho ng lugar. Muling nagsabayan ng kanya-kanyang malalakas na mga atake ang dalawa. Sinubukan din ni Frankie na tumulong sa pamamagitan ng kanen. Tapos nakita nilang umakyat sa itaas ng bubong ang dalawa at doon naglaban, saka napaatras silang pareho. Ngunit muling sumugod sa isa't isa at nagpagalingan sa paggamit ng espada. Napahanga si Brook dahil napakahirap tumayo kung saan sila naglalaban. Hiniwa ni Ryuma ang bubong na kinalalagyan nila. Ngunit nakaiwas si Zoro gamit ang espada nito. Saka sumugod ang swordsman at gumamit ng one sword style dragon attack, ngunit matapang na sinabaya ni Ryuma ang atake ni Zoro. Nahiwa si Ryuma sa tiyan, tapos nag-apoy ang kanyang sugat ngunit nakababa pa rin siya ng ligtas. Samantalang si Zoro ay tuluyang nahulog sa ibaba. Ngunit habang nag-aapoy ang katawan ay inamin ni Ryuma na natalo siya sa laban. Tapos nahulog dito ang espada at nakuha naman ni Zoro. Saka sinabi ni Ryuma na si Zoro na ang bagong may-ari nito bago siya tuluyang matalo kaya bumalik na ang anino ni Brook sa kanya. Nakasalubong ni Usopp ang marami pa sa alagad ni Pirona kaya nagpanggap siyang picture frame. Paglagpas ng mga ito ay saka siya tumakbo para hanapin ang mga kaibigan. Nakita sa labas ang mga natalong General Zombie. Sinabi ni Hilda na inutusan daw silang pigilan si Ors pero tinapos ng halimaw ang mga ito. Sa flashback ay pinakitang pinagsusuntok ni Ors ang mga General Zombie na pinipigilan siyang mag-adventure. Samantala bumalik na si Ors kaya naghanda ang mga General Zombie na pigilan ito, subalit nang tatapusin na sana sila ay naalala bigla nito na kailangan niyang bumalik sa boss. Hanggang ngayon ay wala pa rin magawa si Luffy kay Dopp Elman. At sa muli niyang pag-atake ay di nagana naman siya nito. Ginamit ng bida ang nabutas na sahig para bumuelo sa Warlord pero pinigilan na naman siya ng anino. Nabihag naman sila Robin at Chopper ng mga zombie ni Dr. Hogback mula sa mga anino nila Sanji at Zoro. Ngayon ay namumuhi na daw si Chopper sa dati niyang idol na si Dr. Hogback dahil sa pagtulong nito kay Gecko na gumawa ng mga zombie. Sagot ng Evil Doctor na hindi daw niya mapigil ang sarili dahil napakalaki ng salapi sa ganitong gawain. Pinaliwanag ni Chopper na hindi naman niya binubuhay ang mga namatay na tao kundi ay gumagawa lang siya ng halimaw. Giit ng Evil Doctor na basta gumagalaw ay ayos na daw yon. Sa kanya sinipa ng napakalakas ang katulong niyang zombie na si Sindri. Tapos inutusan niya pa itong dilaan ng sahig kaya mas lalong nagalit si Chopper. Saka sinabi ni Dr. Hogback na ang nakita nilang silid na may mga litrato ni Sindri ay silid talaga ng Evil Doctor dahil in love daw siya dito. Sa flashback ay ipinakitang nanghingi pa siya dito ng pabor para ibalik ang butones sa kanyang damit. Bago umalis ay nagpasalamat din ito kay Hogback dahil makakapag-perform na daw siya ulit sa stage. Ngunit ang babaeng ito ay meron na palang kasintahan kaya labis na nawasak ang puso ng doktor. At kalaunan ay nabalitaan niyang namatay daw sa isang aksidente si Sindri. Dahil dito ay tinamad na daw sa buhay si Hogback ngunit isang araw ay nagpakita sa kanya si Gecko. At sinasabi nitong maibabalik daw nila ang buhay ng mga namatay. Kaya hinukay ni Hogback ang bangkay ni Sindri, tapos dinala niya ito patungo sa mansyon at pagkatapos ng operasyon ay nagawa itong buhayin ng Warlord, subalit iba na daw ang ugali nito. Ngunit kahit na ganun ay masaya pa rin si Hogback basta makita ang kagandahan ni Sindri araw-araw. Inutos ni Chopper kay Hogback na patigilin ito sa pagdila sa sahig. Saka muling sinabi na mga halimaw lang ang ginagawa ng doktor. Kaya pinag-utos ni Hogback kay Sindri na tapusin ang dalawa. Nilabas nito ang mga plato at nagsimulang umatake ngunit matapang na sumugod si Chopper upang pigilan ito.
Dahil ayaw niyang saktan ng zombie ay tinuhad siya nito at binasag ang mga plato sa ulo niya. At patuloy itong umaatake pero pinipilit ni Chopper na huwag na nitong sundin si Hogback. Natatawa ang evil doctor sa ginagawa ni Chopper, kaya sinabi ng reindeer na kailangan ng mga ito ng kalayaan. Natauhan ng mga ito nang marinig ang sinabi ni Chopper. Tapos kinuha ni Robin ang asin at isusubo kay Sindri ngunit umatake naman si Inop. Tapos inatake naman silang lahat ni Jig-Oro, kaya pinigilan siya ni Robin sa paggalaw. Ngunit nakatakas ito gamit ang lakas at muling umatake. Nagalit si Inop dahil pati siya ay inatake ni Jig-Oro. Kaya naman sumugod ang zombie ni Sanji sa kasama. At tulad nila Sanji at Zoro ay nagsimulang mag-away ang dalawa na nauwi sa paglalaban nila. Ayaw tumigil ng mga ito kahit inuutusan silang tumigil ni Dr. Hogback. Saka pinigilan ni Robin na magsalita ang doktor. Kaya walang nagpatigil sa paglalaban ng dalawang zombie. At pagtanggal nito ay tinukso ni Robin ng doktor na utusan sila nito na tumalon sa bintana. Ginawa nga ito ng evil doktor, ngunit akala nila Jig-Oro at Inop ay sila ang inuutusan kaya madaling tumalon ang dalawa sa mataas na gusali. At sinabi ni Robin na ayaw nilang sumunod sa utos niya. Nais ni Chopper na turuan ito ng leksyon, kaya inutos ni Hogback na protektahan siya ni Sindri pero umiiyak ito nang maalala ang kanyang nakaraan. Samantala nakabalik na si Or sa kanyang master na si Gecko. Labis na natuwa ang warlord nang makita na sa wakas ay nawala na ang alaala nito kaya magiging matapat na niyang tauhan si Ors. Samantala patuloy pa rin sa pag-iyak si Sindri dahil sa sinabi ni Chopper. Ngunit biglang sinabi nito na papatayin niya daw ang dalawa, kaya ginamit ni Robin ang kapangyarihan kay Sindri. Tapos tumakbo si Hogback na hinabol naman ni Chopper. At nang mahuli niya ito ay sinabi ni Hogback na isa lang halimaw si Chopper na nagpapanggap na tao. Sagot ng reindeer na kakaiba din daw ang mga kasama niya sa barko. Nagpalabas si Robin ng mga paa sa mga paa ni Chopper hanggang sa napakataas na nila kaya natakot si Hogback na mahulog mula dito dahil baka madamage daw ang mataba niyang utak. Ngunit wala nang pake si Chopper sa mga sinasabi niya. Namangha si Luffy nang makita ang kanyang zombie. Ngunit nang sinabi ni Ors na si Gecko ang master niya ay nagalit ang bida. Saka pinag-utos ni Gecko na hulihin ni Ors ang lahat ng nasa wanted posters na nasa kamay nito. Tumakas na si Gecko, habang si Ors naman ay inatake si Luffy. Na sa sobrang lakas ay nag-crack ang kisame sa kinaroroonan nila Robin at Chopper hanggang sa mabutas ito at makita nila ang ulo ng halimaw. Kaya naman nahulog sila Chopper, ngunit tumalon siya papalayo sa doktor, samantala si Hogback ay nadaganan ng malaking bato. Inutusan niya si Sindri na tanggalin ng malaking bato sa likod, ngunit ayaw na siyang sundin ito. Saka lumingon ito kina Chopper at Robin saka ngumiti na tila naalala na ang kanyang nakaraan. Dumating naman si Ors na hindi napansin si Hogback kaya natapakan niya ang doktor. Tapos nahanap na rin ni Ors si Usopp kaya tumakbo siya ng mabilis. Naramdaman din ni Sanji ang pagyanig sa simbahan. Tapos nakita niyang pumasok ang paa doon ni Ors. Saka nakuha pa sa kanya ni Absalom si Nami. Kaya hinanap ito ng cook pero ayaw lumabas ng kalaban. Maging sila Frankie at Brook ay nararamdaman ang pagyanig sa bawat lakad ni Ors. Tapos nakita nilang lumabas na si Ors mula sa gusali. Sa ibaba ay nakita naman nila si Sanji na nagsisisi dahil nakuha pa sa kanya si Nami. Samantala si Luffy ay nais ng talunin si Gecko upang mapigilan nila si Ors. Ngiting tagumpay si Absalom dahil sa tagumpay na pagbawi sa crush niyang si Nami. Nag-aalala naman ang mga tauhan ni Pirona dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito gumigising. Samantala ang mga normal zombie sa labas ay tumatakbo na dahil sa panganib na dala ni Ors. Nakita ni Usopp sa kamay ni Ors na nandoon ang mga wanted poster nila kaya siguradong hinahanap sila nito. Ang halimaw naman ay sumigaw ng wag nang magtago sa kanya ang Straw Hat. Kaya naging malinaw na sa grupo na sila ang pakay nito. Matapang na nagpakita si Sanji sa napakalaking si Ors. Kaya ang kinakabahan para sa kanya ay sila Chopper. Naisa ng tumulong ni Robin ngunit pinigilan siya ni Usopp dahil hindi naman kamukha ni Sanji ang nasa wanted poster. Pero sinabi ni Ors na kamukhang kamukha daw ni Sanji ang pangit na drawing kaya nagalit ang cook. Si Luffy naman ay pilit na hinahabol ang warlord ngunit sa kanyang pag-atake ay humarang naman si Doppelman. Ngunit nakarating sila sa isang dead end. Kaya muling pinalabas ni Gecko ang mga paniki para atakihin ang ating bida. Gumamit naman ng Gatling si Luffy kaya natalo ang mga ito. Tapos muli niyang hinabol si Gecko. Hinahanap ni Hilden si Gecko dahil may masama daw na balita. Nang sa ibaba ay nakita niyang naglalaban pa rin sila Jig-Oro at Inop. Sa kabila ng mga pagyanig ay pinipilit pa rin ni Absalom na matuloy ang kasal nila ni Nami. Ngunit nararamdaman pa rin daw niya ang mga sipa ni Sanji. Handa na siyang halikan ng bride ngunit dumating naman si Hilden kaya sila ang nagka-lips to lips. Sinabi ni Hilden na isang manyak na halimaw si Absalom. At halos magsuka ang dalawa sa aksidenteng pangyayari. Saka tinanong ni Hilden kung nasaan si Gecko, sagot ng Lion Man na hindi niya alam. Ngunit dahil tinawag siya nitong manyak na halimaw kanina ay binanata niya ang zombie. Tumatakbo si Gecko ngunit hinahabol pa rin siya ng bida.
At sa wakas ay nahanap na rin ni Hilda ng master niya. Saka sinabi nitong ang thriller bark ay patungo sa mapanganib na direksyon. Ngunit walang pake sa report niya ang master, kaya nasapok lang siya ni Luffy. Samantala hindi matamaan ni Ors ng mga suntok nito si Sanji. Kaya mas binilisan pa nito ang pagsuntok at nag-alala ang mga kaibigan. Pagkatapos nito ay nakita nilang buhay pa si Sanji. At muli namang umatake si Ors na tila kagaya ng atake ni Luffy. Sumugod si Sanji ngunit nagpatuloy sa pag-atake sa kanya ang halimaw. Tapos pagsipa niya ay walang epekto sa matigas na ulo ni Ors, saka siya tinusok ng daliri nito. Tapos may kasunod pang atake kaya tumalsik si Sanji sa mansyon. Sumugod si Ors at nagawang mahuli ang Cook. Tatapusin na ito ng halimaw kaya kinabahan ng mga kaibigan at si Usopp naman ay gumamit ng Firebird Star para sunugin ang special zombie ngunit hindi ito nasaktan, sa halip ay napansin lang siya nito kaya humingi siya ng patawad. Tinapon nito si Sanji, saka tinignan ni Ors ang mga wanted poster kaya sumusugod na ito kina Chopper at Usopp na takot na takot. Tinira ni Frankie ng mga baril si Ors para mapansin sila nito, at sinipa naman ng halimaw ang kinaroroonan nila. Samantala si Zoro ay nagtungo sa binti nito, saka gumamit ng 2 gorilla mode at matapang na gumamit ng gorilla slash kaya nagawang maputol ang pangil ng halimaw. Ngunit nasipa naman siya ni Ors patungo sa itaas. Umatake si Frankie sa special zombie, ngunit nakaiwas ito sa bala niya. Tapos binuhat nito ang isang tore at inihampas patungo sa kanila, kaya nahulog ang dalawa mula sa gusali. Si Zoro naman ay iniligtas ni Robin mula sa pagkahulog, ngunit tatapusin na siya ni Ors kaya tumira ng mga asin si Usopp patungo sa bibig nito, ngunit nang malunok ay walang nangyari dahil napakalaki ng katawan ng special zombie. Sinuntok ni Chopper ang gusali para mahulugan si Ors, ngunit siya ang napinsala sa kanyang ginawa. Saka isa-isang pinakita ang mga miyembro ng Straw Hat na mga natalo na ng halimaw. Isa-isang tinignan ni Ors ang wanted poster para malaman kung sino na lang ang kulang. Samantala si Pirona ay nananaginip ng tungkol sa ginawa sa kanya ni Usopp at nang magising ito ay kasama ang mga tauhan. Saka nalaman niya sa mga tauhan na kagagawa ni Ors kung bakit nasira ang sarili nilang mansyon. Tapos bigla silang tinamaan ng suntok ng special zombie dahil hinahanap daw nito ang babaeng Straw Hat. Naisip ni Pirona na naghahanap ito ng babae kaya kailangan niyang tumakas. Saka inutos sa mga tauhan na dalhin ang mga kayamanan at pagkain sa barko ng Straw Hat dahil gagamitin nila ito para makatakas. Nang magising si Nami ay pilit siyang umiiwas sa mahabang nguso ni Absalom. Kahit na ilang ulit siyang sumubok ay walang tumatama na halik sa dalaga. Nasira ang kisame saka bumaba mula doon si Lola, at sinabi nitong isang traidor daw si Nami. Kaya sinugod niya ang dalaga para paslangin ito. Nagalit si Absalom dahil sa ginagawa ni Lola sa kanyang bride, ngunit gusto talaga siya ng zombie. Sinabi pa ni Lola na isang lalaki daw talaga si Nami kaya di makapaniwala si Absalom. Ngunit naalala niya nung nakita niya ito sa CR kaya alam niyang babae talaga ito. Ayaw pa rin tumigil ni Lola sa pag-atake ngunit napansin ni Nami na hindi siya nito tinatamaan. Saka palihim na sinabi ni Lola na nililigtas daw niya si Nami mula sa pagpapakasal kay Absalom. Saka sumugod ang zombie habang nakanguso sa Lion Man. Bago pa makatakas si Nami ay napilitan na si Absalom na atakihin si Lola ng invisible bazooka nito, dahilan para tumalsik ito sa pader at mawala ng malay. Bumalik si Nami para ipaghiganti ang bagong kaibigan. Inihanda ni Nami ang Thunder Charge. Pinaikot-ikot ito sa kasumugod kay Absalom at ginamit niya ito sa Invisible Man hanggang sa mawalan ito ng malay. Tapos na naginip pa ang Lion Man na sa wakas ay nagkagusto na rin sa kanya si Nami. Pero ang sandata nito ang dumampi sa labi niya kaya siya nakuryente ng dalaga. Nagtataka naman si Nami dahil hindi ito umiwas sa atake niya, naisip ng isang tauhan nito na napagod na si Absalom sa laban nila ng Cook. Pagkatapos ay agad niyang pinuntahan si Lola at nagpasalamat sa pagliligtas nito. Giit ni Lola na magkaibigan naman sila. Saka inamin ni Nami na isa talaga siyang babae. Sagot ng zombie na alam niya daw talaga yon. Biglang lumakas si Lola nang makitang walang palag ngayon si Absalom, kaya tumakbo siya at nagdive patungo sa kanyang crush. Hinahanap pa rin ni Ors ang ibang mga kasapi ng Straw Hat Pirates at hinagis ang isang bato. Samantala hinahabol pa rin ni Luffy si Gecko. At ang batong hinagis ni Ors ay napunta sa dinadaanan ni Luffy. Dahil nawala sa paningin ng kalaban ay pinutol ng bida ang mga puno sa kanyang paligid. At nang makita si Doppelman ay walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Nakita ng mga taong biktima ni Gecko na hinahabol ito ng Straw Hat Captain. Ngunit hindi nila alam na nasa likod pala nila ang Warlord. At sinabi nitong hindi siya matatalo ni Luffy at wala daw siyang oras para sa mga loser na katulad nila. Tuloy ang paghahanap ni Ors sa Straw Hat. Samantala bumangon na ang mga kasamahan ni Luffy na naghanda sa paglaban sa malaking halimaw. Saka tinawag nila ito at sinabing huwag mamaliitin ang Straw Hat crew. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.